programa ay rated PGI. Patnubay at gabay ng Islam ay kailangan para sa mga hindi Muslim na manonood. Kaya kong marating ang pinakamalayong lupain. Kaya kong maglakbay kahit na madilim. Kaya kong lumipad sa piling ng mga ulap. Kaya kong sisirin ang lalim ng dagat. Lumipad sa ulap, sumisid sa dagat. Maglakbay sa lupa, gabi gawing maliwanag. Sa mga kwento ni Lolo, panaginip ay magaganap. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh mga bata. Alhamdulillah, ako'y masaya sapagkat kay kumpleto ngayon. Ang kwento natin ngayon mga bata ay tungkol sa isang taong makasalanan. Kung paano igagawad ni Allah subhanahu wa ta'ala ang pagpatawad sa kanya. Bilang halimbawa sa kwentong ating matutunghayan ngayon, makinig kayo mabuti. Sa isang malayong bayan, may isang taong makasalanan. Siya'y kilala ng mga tao roon at ni isa sa kanila ay takot at walang nangas na sa kanya'y lumaban. Lumabas ang matapang! Sino? Ha? Lumabas dito, matapang! Sino matapang dito? Sino matapang dito? Sige! Sige, lumabas kayo! Lumabas kayo yan! Ikaw! Ikaw lang! Matapang ka! Brad, hindi mo napansin yung kalabaw ko, Brad? Daya, nakawalay kanina pa eh. Hindi ko napansin eh. Nahanap ko pa kanina pa, hindi ko na makita-kita. Pakikita mo rin yan, Brad. Kanina ko pa hinahanap eh. Nandiyan lang sa tabi-tabi yung Brad. Sila ano ba? Ano? Babare, bilisan nyo naman! Para naman kayo hindi ko makain, pare ah! Bilisan nyo! Kapitan! Bakit? May mga nagsasabing ang mga masasama ay mayroong ding puso. Tulad ng kasabihang ang kahoy nadarang sa tubig kapag sa apoy nalapit sa pilitang magdirikit.
sa kabilang banda, ang lahat ng kasamaan, tunay nga namang mayroong ding hangganan. Pagpatawad mo. Ngunit ang katotohanan na mula sa kasulatan ang siyang aking pasihan. Paano ka nakakasiguro? Paano ka nakakasiguro ito ang katotohanan? Maliban dito, wala na akong naiisip pang maging pasihan. Ikaw ay nagkasala. At ang kasalanan niyon ay lubhang napakarami. Kulang na lang at ikaw ay tawagin demonyong nagkatawang tao. Ganun ha? Ganun ha? Mahal ka ng Diyos, kapatid. Sintigas man ng bato yan ng iyong puso, mahal ka ng Diyos. Lahat tayo, mahal ng Diyos. Ang kailangan lamang ay pagtutulungan. Halika, kapatid, umanib ka sa akin at ipapakita natin sa buong mundo ang pagkakaisa, ang pagmamahal at pagtutod. Pagmamahalan, pagkakaisa. Loko-loko yung mama na yun, no? Ito, baonin mo sa impyerno. Upang hanapin ang makakatugon ng kanyang mga katanungan. Kung sino-sino ang kanyang kinausap. Kung saan-saan siya napadpad. Pawang mga maalam na tao ang kanyang hinarap. Ngunit walang sino man ang sa kanya nakapagsaysay ng katotohanang hinaharap. Hanggang sa isang araw. Ama, makinig ka. Maaaring hindi ako nakakakita. Subalit, hindi ako manhid para hindi makaramdam. Hindi mo mararating ang sulok na lugar nito sa kabundukan kung ikaw ay walang hinahanap. Makinig ka. Masdan mo ang gawing silangan. Baybayin ang daan. Doon mo masusumpungan ang matagal mo nahanap. Hinarap ko ang mapanghusgang mangangaral. Nakausap ko ang mayabang na maalam. Paano ako nakakasigurong ang kaharap ko ngayon ay hindi ermitanyong mapanlinlang? Sa dulo ng daan ay may isang payapang komunidad. Puspos ng kapayapaan at pag-asa. Hindi mo na kailangan pang magtanong. Subukan mong mabuhay ng mapayapa. Hindi mo na kinakailangan pa nasang tataan. Iwanan mo na ang bigat na iyong pinapasan. Isuko mo sa hangin ang iyong lakas. At bahala na ang lupa sa iyong mga yabag. Sa pagkakatanaw mula sa kabundukan, ang komunidad ang itinuro ng ermitanyo ay tila kay lapit lamang na paglalakbay. Ngunit sa kanyang pagtahak, unti-unting naubos ang kanyang lakas.
Diyos ko, patawarin niyo ako, Diyos ko. Patawarin niyo ako. Patawad mo. Diyos ko. Patawarin mo ako, Diyos ko. Patawarin mo ako, Diyos ko. Patawad mo, Diyos ko. لا معبود إلا الله لا ناصرا إلا الله ومحمد رسول الله حي في قلوبنا لا معبود إلا الله ناصرا إلا الله. Sa ngalan ng Allah, narito ako upang kunin ng kanyang kaluluwa upang pagdating ng takdang panahon ay dalhin sa impyerno dahil sa kanyang mga nagawang mga kasalanan. Sa ngalan ng Allah, narito rin ako upang kunin ang kanyang kaluluwa upang pagdating ng takdang panahon ay dalhin sa paraiso dahil sa kanyang pagsasisi at marugdog na pagnanasang bagong buhay. Kinalaunan, nagkasundo ang dalawang anghel na kanilang sukatin kung alin man ang mas matimbang, ang layo ba ng kanyang pinanggalingan o ang lapit ng kanyang pupuntahan. Napag-alaman ng dalawa na ang lalaking yaon ay mas malapit sa lugar ng kanyang pupuntahan. At ayon naman sa ibang bersyon ng kwento, ay ninais o pinangyari ni Allah subhanahu wa ta'ala na utusan niya ang lupa upang mas maging malapit sa kanyang paroonan. Upang magkagayon, siya ay makakapasok sa paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala. Mga bata, ang habag ni Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi kayang sukatin ginuman. Ang pagpapatawad ay tanging sa kadakilaan lamang niya nagmumula ulaan. Sana'y naibigan ninyo ang kwentong ito. At hanggang sa susunod muli ng ating kwento at pag-aaral. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, masyaallah. At sige na po ay sa sunod muli ano. At aga-agahan natin sa sunod ng ating pag-aaral. Alhamdulillah. At sa sunod ulit ng ating pag-aaral. Ito! Kaya kong marating, kaya kong maglakbay, kaya kong lumipad, kaya kong sumisid, kaya kong umawi, kaya kong akyatin, kaya ko, oh kaya ko, lahat ay kaya kong gawin. Sa mga kwento ni Lolo, panaginip ay magaganap. Sa mga kwento ni Lolo, pangarap ay matutupad. Sa mga kwento ni Lolo, may aral kang matatanggap. Panaginip ay magaganap. Sa mga kwento ni Lolo, pangarap ay matutupad. Sa mga kwento ni Lolo, may aral kang matatanggap.